Crowded dun sa ano mo eh. Ayan mga kabokals, yung ating rider na si Inam is back in business. Ito na yung i-deliver niya sa Pangasinan. Ayan. Shamo? Cross Dongtao Shamo. Cross yan. Ganda. Crossbreed, di ba? Parang kay ano ah. Sir, ano? Daldi. Sa Isabela. Ayan, maraming salamat po kay Sir Jimmy Oliveros at kay Sir Joseph Tapang. Sir Jimmy from California, USA. Sir Joseph from Japan. Ayan, sir, maraming salamat. Sila po yung bumili ng ating crossbreed Dongtao Dumpo Giant Shamu. Ayan, 4-5 po ang isa. Nung isang manok, 4-5. Ayan, maraming salamat. So, ito, nakapagpagawa tayo ng kulungan dahil po sa pagkakabenta ng ating dalawang rooster. Hello mga kabokals, magandang umaga. Ayan, andito ulit si Kuya Greg. At gagawa kami ng pangalawang brooder. Ayan, so update ko lang kayo doon sa mga nagastos natin. Ngayon, puro dagdag na lang yung binili natin. So bumili tayo ng 4 meters na screen. Ito, bumili tayo ng 4 meters na screen. Pandagdag dito sa natira. Kasi may natira pa tayo nung nakaraan. So, ano yan, sa 190 ang metro, 760. Tapos, bumili tayo ng isang duyan. Hindi. Hindi, sabihin ko rin mga kabokals. Bumili tayo ng duyan mga kabokals. Abangan nyo, 315 duyan, saka 6 meters na tali. Pero, separate vlog na lang po natin yan. Saka ako na po ipapakita yung aking duyan. Ayan. So, yun. 760 ha. And then, bumili tayo ng additional coco lumber, 8 piraso. Kasi may natira pa tayong dalawa. So bumili tayo ng 8 pirasong dagdag sa 80 pesos ang isa, 640 yung 8. And then tag 1/4 na pako, 20-20, 40, so 680. Yan, so yun po yung additional na gastos natin ngayon sa pangalawang brooder. So mas maliit kasi may mga natira pa nga tayong materyales dito sa unang ginawa natin. Yan. Kuya, ito pala yung gitna. Lagyan natin ng kawayan. Kaya pa, oh. Kasi yung ipot pala, mabubulok yung kahoy, no? Yung medyo malapad lagay mo para matakpan yung kahoy. Ayan, mga kabokal. So, as requested ng iba natin mga viewers. Kasi nga dapat daw may kawayan pa rito para hindi daw mabulok yung kahoy. Ayan. So, ayan mga kabokal, palalagyan natin ng kawayan pa itong dalawang gitnaan natin. Ayan. Then ganoon na rin ang gagawin doon sa pangalawa. Dami kasi nag-comment dapat daw may kawayan. Dapat nga may ipot talaga eh. Salon naman kako. Kaya nga kasi yung ipot pala sisiksik. Pwede pa. Kaya pa Kapakuha lang naman yun kaya pa sumuot Ayan mga kabokal. So doon sa mga nagko-comment, wala pa pong bubong. May nag-comment maipon daw tubig. Wala pa nga pong bubong. Wala pang bubong. Maipon ng tubig. Ano pa yan? Hindi pa natin alam kung isisilong ko doon or lalagyan dito ng bubong. So, ito lang muna ipapakita ko mga kabokals. Iniisip ko pa kung sa ko ilalagay. Dapat nga, lagyan na lang natin ng ganun Oo Kasi inaano ko kung kasi pag dilipat mo. Dilipat-lipat mabigat May inam na ganito. Kasi inisip ko ilagay ko na lang doon sa loob Pagawa ka na isang landing na pa gano'n. Kaya nga. Lalagyan natin ng pababong na ganyan yan. Mabigat, hindi na maililipat-lipat. May lilipat-lipat. Dito na lang Plano ko maglagay ng separate na bubong yung sa ibabaw niya Nakapaloob lang siya ron. Yan ang plano mga kabokals. It's either ilalagay ko doon sa breeding area natin or maglalagay tayo ng bubong niya rito na nakaseparate para po pwede siyang ilipat-lipat. Kaya wala pa pong bubong yan. Pero abangan nyo po. Sa ngayon nyo lang po muna ipapakita natin kung paano po ang paggawa at kung magkakano po ang magagastos natin. Sa ganyan yan po ay mobile brooder Hindi po yan fix. Kaya yung bubong hindi po problema ang bubong yan kasi naililipat-lipat yan. Ayan. Ayan, so pwede nga po nating ilagay doon sa ating breeding area dahil nakabubong naman na yon. Or yun nga, pwede tayo maglagay ng sarili niyang bubong dito.
So ito lang muna. Shoutout nga pala kay Ka Freddy's Treasure. Ayun, ginawan tayo ng painuman ng ating mga manok, mga kabokals. Oh. Ka Freddy's Treasure, kaibigan natin taga San Jose del Monte. Ayan. Automatic drinker. Ilalagay ko to doon sa ating range area na ano, yung halo-halo, yung may mga pato. Kasi malakas uminom yung mga pato. Kasi ito mapupuno natin to. Tapos yan. Ayan, oh. Sabitan natin ganyan. Hindi. Oh, ganyan. Kahit nakaganyan lang siya, mga kabokals. So, ayan, nakaganyan lang siya. Sabit natin or ano. Kahit naka ano pa lang. Ay, hindi man. Wala nakasabit. Ayan. Ayan, thank you, Freddy's Treasure. Yan, binigyan tayo. Ginawa daw niya yan para sa akin eh. Ka Freddy's Treasure. Ayan. Visit nyo po yung kanyang channel, Ka Freddy's Treasure. Yan, lahat po ng kahayupan ay ginagawa niya ron. Nag-aalaga rin po siya ng mga manok. Ayan, mayroon siyang baboy. Ayan, Ka Freddy's Treasure. Ayan mga kabokal, so hindi ko pa sila nagagawa ng feeding rack. Kaya sasahig muna natin inilatag yung mga damong napanguha natin. Tumpok-tumpok lang muna. Itong dalawa naman eh hindi nakatali, so mamimili na lang sila kung saan sila sisikwat ng damo. Kaya kasi salbahe itong dalawang to, sinusuwag sila. Kaya nakatali po yan para hindi nila abutan. Ayan, ito si Dagul. Dagul, brother! Kamusta ka, brother? Salbahe ka pa rin, brother. Ayan, hindi pa natin naayos yung kulungan ni Dagul. Pero yan, lalagyan po natin ng feeding rack yan. Siguro dito, lalagyan natin dito para makalalabas yung ulo niya. Then yung ibang mga babae natin may access din. May mga improvements pa tayong gagawin dito, kaya lang syempre ano, unti-unti lang muna. So hindi ko muna sila nilabas para tubo natin ng konti yung mga damo. Kasi ano, ayun, natutuyo na. Ano na? Ano na mga kabokals, pud na. Parang si kabokals na, kalbo na. Ayan. Yung kubo ni ate gawa na, oh. Mamaya daanan natin mga kabokals. And then ayun yung kila Ate Gemma. Shoutout kay Ate Gemma, kay Kuya Jimmy. Andun si ano andun si Sir Art. Ayun o, yung may tent na blue. Yan, si Sir Art yan. Andun na yung si Sir Andrew. Madami na talaga kami dito mga kabokals. Si Sir Andrew may pato na yan. Mamaya titignan natin. Si Sir Art mag-aalaga ng Peking duck yan sa kamanok. Ayun, Sir Andrew. Ayun. Andun na ito yung kila Lyra pala, Lyra. Ganda ng bahay nila. Elevated mga kabokals. And then ano yan, tawag dito, hard deflection, tapos nilagyan nila ng ganyan. Parang ano yan parang banig gawa sa abaka ba yun o sawali, parang basta parang sawali siya na may ganyan design na ganda. Tapos naka-elevate siya. Parang bahay bakasyon na nandun nila. So talagang dumarami na. And then si Sir Andrew may pato na nga sa March 18, darating na yung kanya mga biik. And then meron din siya rito sa ating anak ni Kimberly. Meron din siya dyan na dalawang babae. Ayan. So si Sir Art nga ay mag-aalaga rin ng mga Peking duck saka ng manok. Ito si ate, taga Candaba ito Hindi ko alam kung anong plano niya, pero malaki yung lote nila, apat na lote din yan. Ayan. Si Alfred yan mga kabokals. Lunch break uwi muna. Gumagawa sila nung kay Sir Andrew nung bubungan ng pato. Ayan, yan muna kayo. Magpapagawa din ako kay kay Alfred. Ayun nga yung
yung isang lote ni Sergio na yun, ayun, yung nakabakod na 200 square meter. Papataniman ko ng napier, hindi na talaga kaya mga kabukals, talagang ano, hindi na kaya, pilitin man ang isip ko, ayaw na kumilos sa katawan ko. Hindi na kaya, kaya pinapakyaw ko na lang sa kanya rin naman manggagaling yung cuttings. May mga napier grass siya doon sa kanila. Pati labor, pagtutusok siya na. Yan. Iko-contentan natin yung mga kabukals. Wait lang kayo. Sunod-sunod po yan. Baka ako na mag-grass cutter mamaya para ano. Tapos sabihin ko sa inyo kung magkano ang pakyaw niya sa patanim natin ng napier grass, yung buong 200 square meter. Sabi naman ni Sir Jun kasi pwede pa natin taniman ng napier grass kasi hindi pa naman niya gagamitin. Ayan. Ayan mga kabukals. Yan yung kay Sir Jun. And ito kay Sir Jun dun ito. Ayan, kay Sir Jun din yan. 400 square meter pinapagamit din sa atin. And then meron din siya dun sa katabi ni Sir Art. Ayun yung may tent na blue. Meron din siya ron 200 square meter din. Yan. Shoutout kay Sir Jun from Norway. Yan, dumadami na talaga mga kabukals ng tao dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Pero meron pa po tayo itong mga available dyan sa taas na yan, no? Phase 2 mga kabukals. And then dun yung sa tagong ano, medyo tago kasi phase 1, hindi ko lang alam kung available pa mga kabukals. Last time na vlog ko yon, nasa 27 lote pang available. Not sure lang kasi araw-araw may sa site view, so possible na baka kumunti na lang or na ano, nabawasan na. PM lang po kayo Kabukals Farmer Facebook page kung kayo po interesadong kumuha ng hulugan lupa dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Yan, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. PM lang po kayo for more details. Si Ate Glenda po kasi ang inuumang ko. Inuumang. So sa akin lang po kayo magme-message kung kayo naman po yung mga viewers ko. Message kayo sa akin. And then kung talagang kayo po interesado, sa ako po kayo i-coordinate kay Ate Glenda. Si Ate Glenda po yung ating license agent dito, na siya po ang mag-a-assist sa inyo hanggang sa pag-avail nyo. Siya rin po ang sasama sa opisina. Meron pa tayong opisina sa May Angat, Bulacan. Doon po lahat mangyayari ang transaction, pati ang pagbabayad. Yan, doon po sa mga hindi nakakala, may opisina po tayo dito sa Angat. Sa Angat pong Angat, Bulacan ang opisina natin dito. Doon po nangyayari lahat ng mga transaksyon, pati ang pagbabayad. Hindi po dito, hindi po sa tao lang. Hindi po sa tao lang, may opisina po tayo. And kompleto po ng resibo. May mga dokumento po kung ibibigay sa inyo. Upon down payment, upon reservation, may mga resibo po, may mga dokumento po yan. Ano, mag-avail na kayo mga kabukals. So, dumarami na kami rito. Let's join the party. Let's join the party. Kung kayo po ay nahihilig naman sa backyard farming at wala naman po kayong pang cash, katulad ko, wala akong pang cash pero nakakuha po ko ng hulugan lupa rito. And ito, nakapag-aalaga na po ko ng mga kambing. Ito, ituturo ko kayo sa ating mga alaga mga kabukals. Hindi ko muna sila palalabasin para manariwa ang damo. Yan, dito lumalabas yung ating mga kambing mga kabukals. So ayan o, talagang tuyong-tuyo ang ating kadamuhan. Ayan, ito pa yung natira. Butit may grass cutter na tayo kaya madali-dali ang ating mga galawan. Ayan, wait lang po doon sa mga nagpa-reserve ng biik. Iano ko na, titignan ko na lahat ng mga babae talaga dyan para matignan ko kung ilan talagang may bibigay kong babae. So, yung ating mga alagang baboy, yung ating mga sisiw, lalaki na. Ito yung ating cross, white leghorn, ano ba ito? Rhode Island. And then ayun yung ating mga decaf brown Rhode Island, din kasama nila yung inahin. Siya po yung nagpisa. Ito 400 square meter to mga kabukals. So sa mga bago sa channel ko,
Tinaniman natin ng Madre de Agua. Bibili pa tayo ng mga fruit bearing trees. Pero ito meron na po tayong saging. Garvandish. Garvandish ba? Correct me if I'm wrong. Lukod lupa. Ayan. Laki na. Ayan, meron pa tayo isa ron. Mulberry. Ito, sa mga nagtatanong po, pag nagbaboy kayo dito, backyard farming, kailangan po may Poso Negro kayo. Ito po yung ating entrada ng Poso Negro. Ayan po yung entrada ng Poso Negro. Nakita nyo ba? Ayan, ayan. So, permis lang po malinis. Siyempre, may mga kapitbahay tayo. Although ito po ay farm lot, pero siyempre, i-consider nyo rin pa rin po yung kapitbahay nyo. Malay nyo, manok lang ang gusto niya. Or ano, ibang hayop. And siyempre, bawal na po kasi magpaagos ng pupo ng inyong mga alaga kung saan saan. Yung araw po kasi nasanay tayo sa creek lang, mga ganon, ilog. Pero, di ba? Sa DNR, bawal na po talaga. May itlog yung ating shamu. Shamu. Nangingitlog ating kabir. Are you laying your egg? Sorry. Sorry, hindi na. Nabulabog tuloy. Yung salbay kang kalbo ka. Ayan, ating mga decal browns. Ayan. Dami ng itlog ng... Dami na natin naipunan yung itlog ng ating mga decal brown. Magsasalang na ulit tayo. Ito yung ating white leghorn. Siyempre ating bidang-bidang si Dumpo Giant. And si Fiona, yung ating shamu hen. And ito nga pala, shoutout kay Sir Joseph Tapang. Ayan, ito na po ay sold Sold na po yan yung ating crossbreed Dumpo Giant Dong Tao. Ayan pong nanay, ayan pong tatay. Sold out po. Shoutout kay Sir Joseph Tapang. And shoutout din po kay Sir Jimmy Oliveros from California, USA. Ayan. Kumikikig ka pa. Ayan, deliver po ito mamaya. Deliver na po siya mamaya. Ngayon po ay March 15. Ayan, March 15 po ngayon. Ito po i-deliver na. Yung ating shipper mamaya ay darating mamayang hapon para gabi sa ibiyabiyahe, hindi mainit. Ayan. So nagtatanong po, 4-5 po yung dalawa na yan. 4-5 ang isa. 4-5 ang isa. 4-5 and then 4-5. 4-5 din yan. Pero thank you kay Sir Joseph Tapang. Nagpasobra ng 500. Ayan. Thank you, sir. Yan, ito po ay bound to Pangasinan. Nasa Pangasinan po ang farm ni Sir Jimmy. Ito naman pong isa ay bound to Nueva Ecija ba? Yan, sorry sir pero alam ko Nueva Ecija yung farm ni Sir Joseph. Ayan. Crossbreed, Dong Tao, Shamu. Siyempre yung ating bidang-bidang si Kanor. Ayos po tayo dyan, brother. Yan po yung ating pure breed na Barako. Pure breed po yan. Ayan, and ito nga po, nagpapagawa tayo ng pangalawang, nag-break lang si Kuya Greg, pangalawang ano ba yung tawag doon? Nabubulol ako. Brooder. Yan, brooder. Pangalawa po yan. Ayan po yung una, oh. Ayan po yung una. Ayan. Diba? Haha, ang galing. Katas ng napagbentahan ng manok. Ayan. Ayan na yung napagbentahan natin ng manok. At least, diba? At least, umuusad tayo mga kabokals. Umuusad tayo. Nakagkakaroon tayo ng mga magandang or maayos. Hindi man sabi maganda. Sige, wag na kasi baka may mambash na naman sa atin. O hindi na maganda. Maayos na kulungan ng mga sisiw. Ayan. And again, shoutout sa ating kaibigan na si Caprides Treasure. Ayan, thank you. Thank you, pare. Ito ay gagamitin ko na mamaya. Ayan. Ginawa niya yan para sa atin. So ito, ikutan muna natin yung ating, ito yung ating mga labo-labo. Yan, may mga babae rin po kung ano, kaya lang ayoko muna ibenta eh. Ayoko sana ibenta to eh, pero baka
Pag nagipit ako, depende sa pangailangan. Pag nagipit ako, baka ibenta ko rin. Mga crossbreed din po yan ng Dong Tao at Shamu, Dumpo Giant. Then yung ating mga makukulit na mga ducklings, labas ng labas. Hindi ko alam kung saan nakakalusot. Hinarangan ko na lahat. Hanapin kong lusutan nyo. Kasi nire-restrain ko sila. Pinipigilan ko sila makalabas doon kasi nagtatambay doon sa harap ng baboy, so hindi maganda. Kailangan dito lang sila. So hinahanap ko yun, mga butas-butas na ganyan, kinakalkal kasi nila. Ito yung ilalim ng ating goat house. So diba, double purpose. Pag nagpapakain tayo sa taas ng damo, lumalaglag yung damo dito, binabanatan ng mga manok natin saka mga pato. And then at the same time, nakapagkakalkal sila dyan sa mga ilalim niya. May mga ano dyan, may mga insekto dyan na nakakain nila. Ayan. O diba, maximize the space. Pa tayo dyan. Dyan na kayo, magpapainom pa tayo. Marami na tayong egg. Ayun, may naglilimlim naman tayo mga kabokals. Yan, naglilimlim yan mga kabokals. Kita nyo ba? Can you see it? Huwag natin masyadong lapitan, baka mabulabog na naman. Ayan. Can you see it? Naglilimlim yan mga kabokals. Naglilimlim yan si Mama Dak. Pwede pala mag-breed talaga kahit may kasama manok. Kasi alam nila yung kauri nila. Doon sila nagpapaasawa. Akala ko dati may hirap pag-breed pag may kasamang manok. Pero yung pato sa pato pa rin. Ayan. Magulo pa ang area, pero ito nga pala, second week no show si Edwin magpupuso. No show pa rin mga kabokals. Ayoko nang i-stress ng sarili ko, pero no show 2 weeks. 2 weeks na. Ito yung nakuha ko kanina umaga, tumataginting na, kita nyo ba? Sorry, tumataginting na kalating balde ang nakuha natin kanina. No show, Edwin magpupuso. May nag-chat sa akin, nakakuha sa phase 2, planong magpagawa ng poso. Nabihan ko na kaagad. Sorry, pero ayoko na i-recommend. At kawawa yung magpapagawa. Ayan. Daming eggs ng mga chickens ko. Daming itlog. Hindi pa ako nagpapainom. Video lang muna tayo konti. Tapos magpapainom ako. Katatapos lang naman na kumain. Ito naglimlim. Naglimlim. Pull out ko to. Naglimlim. Kailan to mapaliguan. Tapos makulong muna. Aray ko! Naglilimlim yan. May inupuan ka ba? Naglilimlim. May ganun talaga. May lumalabas talaga naglilimlim. Yan. Decal Browns mga kabokals. At stable ang market ng ating eggs. May mga pupunta rito. Mga nakakuha rin dito. Shoutout kay Sir Arvin. Ilang beses na nakakuha sa atin ng egg. Yung isa rin po sa nakakuha dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Pagka umuwi sila, weekly sila umuwi. Matik yan, bibili sila ng isang tray. Sir Arvin at kay Ma'am Lela. Lela ba? Lela, sorry. Ayan. So yun po. Nakita nyo naman po, wala pa sa ayos, pero we are getting there. 400 square meter na hulugan lupa, pero ayan, marami po tayo nagagawa. And ongoing pa, ito nga, i-clear natin yan. Gagawin po nating free range area ng ating mga mapapalaking mga decal brown, saka yung kabir, at saka yung ating mga pure shamu. Hindi po natin isasama dito sa ating labo-labo. Ang isasama lang po natin dito yung mga reject and yung mga crosses natin na reject din. Ayan. Kaya katulad yan, mga crosses po ng Dong Tao, Dumpo Giant yan, nakasama sila dyan sa mga pato. Pero yung mga quality natin na pambenta, dito ang magiging area nila. Ito, magiging bubong nila ito. Mamaya ililipat na namin dito ni Kuya Greg yung dalawang dito ko po ilalagay. Total, ito naman i-ship na mamaya.
mawawala na yan sa paningin natin. Hindi, mawawala na yan. So dito natin ilalagay yung ating dalawang brooder. And then ito plano kong extend na lang yung mag-extend na lang ako ng yero dito para maging bubong niya. And then ito nga ay lilinisin natin. Gagrass cutter, and then papalibutan natin ng net. Ito ang magiging range area ng ating mga pambentang Decal Brown, Shamu at Kabir. So habang hindi pa sila nabebenta, dito muna sila magliliwaliw at magpapalaki. Siyempre habang lumalaki rin ang presyo. Yan, magbebenta tayo. 1 month old, 4 months old. Kung abot sila ng 4 months old, pero I doubt kasi marami pong nag-i-inquire na as early as now ng mga sisiw. Meron pa nga fertile eggs. Kaya lang hindi pa natin kaya, pero yan, we are slowly getting there. Ayan, siyempre yung ating bibong si Beauty. Yan ka lang, we. Mamaya na ikaw lalabas ha, kasi may gumagawa. Hindi ko mapalabas si Beauty mga kabukals kasi may gumagawa. Mamaya gabi na ikaw lalabas ha. At may nagtatanong nga pala, nasaan si Chloe? Dito, naka Bartolina din. Hindi kasi syempre may gumagawa eh. Hindi natin pwedeng palabasin. Dito si Chloe mga kabukals. Hello. Ayan. Up. Diyan ka lang. Yan si Chloe. Yan pa si Chloe, nasa loob ng bahay. Ayan. Sorry, wala pa rin sa ayos yung ating bahay. Wala pa sa ayos, pero ano yung gagawin natin, isang mansion yan. Diyan ka lang. Yan po si Chloe. Sa nagtatanong, nasa na si Chloe. Yan po si Chloe. Ayan mga kabukal. So mamaya, tuloy natin. Pakita ko sa inyo yung magiging posisyon or sa dati ilalagay talaga yung ating mga brooder pagkatapos. Mas maganda rin ito dati na. Kesa dun sa crowded dun sa Ayan mga kabukals, yung ating rider na si Inam is back in business. Ito na yung i-deliver niya sa Pangasinan. Ayan. Shamu? Cross Dongtao Shamu. Cross yan. Ganda. Crossbreed, diba? Matikas yan. Crossbreed. Dongtao Shamu yan. Anak ni Dumpo Giant. Yung Dumpo Giant. Salte. Oo, hanggang ngayon napapakinabangan ko pa. Ilang taon na sa akin yun, parang 3 years na mag-get yun eh. Maano pa rin, agresibo pa rin. Lakas pa sa bangka. Oo. Pati yung inahin. Iniiplog pa rin. Yung tanaka niya. Yung sa nagtatanong mga kabukals, 4-5 po. Ayan, 4-5 ah. 6 months old. Ready to breed. Saan po siya down mo? Ay, dakot ba muna? Sige, lagay na yun. May kapit-bahay ka pala yung boss ah. Oo. Paano to? Ano natin? Hindi na. Ha? Nag-breed ako ng mga ganito. Ano kaya pagkasabang nila? Hindi, pang-upgrade lang yan. Ng mga team na. Bahay mo siya eh. Nag-light ka daw eh. Ano po na nila? Phase 2. Ganito rin. Farm lot din. Sige, lapag mo siya. Ito ka sir sa kabila. Sa kabila. Observe ng plastic. Tatigat-tigat. Bago kasi eh. Di yung tape kasi pag Mamarka na ako. Mamarka. Ganyan. Tapos ka muna. Thank you. May lakas ka. Kailangan sir, meron kang dyan. Ayan sir. Puno.
Oh, puno, no? bibili pa nga ako ng mga fruit bearing. Yung puno dyan, lilim dyan. Oo. Oh. Pa? Ano na? O, ano? 1,850 to. Para sa andun, sa kubo pala. Kaya mga kabokals, ngayon po yung mag-aalas 4. So maya maya malamig na yan. Sakto lang yan. Paglabas niya rito sa may ano, Pampanga, malamig na yan. 1,800 po yung ating delivery from here, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, going to Pangasinan. Ayan. Paano dinadaanan ko DRT? Alam mo Malayo. yung ano, alam Biola Highway, alam mo? Dito na yun sa ano, di ba yung sinundo kita? Balik ka ron, tapos pagdating mo sa dead end, ano ka, kakanan ka, Biola Highway yun, ang tutumbukin mo ron. Labas ko nun? Ano na? Ano ba to? Yung Target bypass? Bypass. Mas madali doon. Thank you, bossing. Salamat, marami ha. Nako. Another sale ng manok. Si Inam, nagkaroon na naman ng delivery. First time niya nang makarating dito. Siya po yung ating shipper doon pa sa San Jose del Monte. And then ngayon, siya pa rin. Parigil na lang. 1150 kaya. Thank you. Gagawa ka na kay Sir Atmo ka. Dita. Hintayin mo muna. Ano, no? Baba nga ako doon pala. Andiyan pa siya, no? Yan. Maganda. So ayan mga kabokals ha. Dito ko muna nilagay. Pansamantala ito ha mga kabokals. So yan po ay maaaring magbago pa. Yan, pero ito po pwede natin loadan yan. Ito po sasarahan ko yan. It's either yero, mag-extend tayo ng yero or trapal na lang din. Palitan natin ito ng trapal or yero. Yan. Pero sasarahan natin yan, bububungan natin yan. Papaabutin natin yung bubong dito. Ayan. Yan po mangyayari dyan. Ito, sasama na natin sa bubong. Matatakpan din po ito. Kasi pwede tayo mag-extend dito ng pamakon hanggang dito. Sakto lang natin sa saging. Nakabubong dito. So, yan, madali lang yan. Kahit ako nagagawa niyan. Basta, ito kasi naisip ko para ma-maximize natin yung space. Dito siya. Inisip ko dito sa mga breeder natin. Kaya lang ang problema ko kasi sisiw po yun. Baka pag nagkaroon ng sakit dito, hindi nila makayanan. Kaya medyo inilayo ko ng konti. At least naka-isolate sila ng konti. Mga sisiw natin. Ayan. And then ito ay magsisilbing daanan papunta ron doon sa breeding area natin. Ayan. Magiging daanan pa rin yan. Diba? So, ito secured to. Kahit iwanan natin sila dito, safety tayo. Sigurado tayo na hindi sila mapapasok ng kahit na anong predator. Ayun o, safety mga kabokals. Tiba yan. And then yun nga, papatungan natin ng bato muna, bato. Maraming salamat po sa mga nagsasuggest na yung ano daw, soft drink siya tayo, 1.5 na pinate, tapos buhusan ng semento. Pwede rin po yun. Pwede rin po gawin yun. And then use oil, pwede rin use oil. Ito papahiran po natin ito ng, pwede natin ito pahiran ng use oil or pwede rin natin pinturahan para mas tumagal siya. Ayan. Pero ito nakapagpundar tayo.
ng brooder para sa ating mga sisiw, para sa ating future breeding activities. Para sa ating breeding, yan oh, 'di ba? So naibenta man natin yung ating mga rooster na cross Dong Xiaobo or Dong Tao Shamu Dumpu Giant, ay ito naman po ang naging bunga ng pagkakabenta sa kanila. Nakapagpundar po tayo ng dalawang brooder cage na magagamit natin pang matagalan para sa ating breeding, pagbi-breed. So maiki-cage natin na mabuti, maayos ang ating mga future sisiw. Hanggang sa maibenta sila. Kasi dito up to 1 month or kahit magpaspas lang 1 month po pwede sila dyan. And then pagka nabili sila, ibenta. Pagka naman sobrang laki na sila, hindi na sila po pwede dyan, pwede na sila pagalain dito. Kasi nga po ito isasara natin ng net, lilinisin natin, sasara natin ng net yan. Yan. And then ito po yung kanila magiging shelter. Itong dating kulungan ni Chloe. Yan. Kasi ito nakabubong na to, may bubong na. Yan, lilinisin na lang natin. And then pwede ko pang extend uli yung bubong dito. So puro extension na mangyayari, di ba? Kasi yan, nakasara yan hanggang dito mga kabukals. Ang sara niyan. Kakantuhan natin yan dito. Yan, dito mga kabukals. Kakantuhan natin yan. Tapos pack doon. Tatanggalin natin yung clinic natin. Ililipat natin yan sa iba. Sa ibang area yung clinic natin. So malaki yung kanila magiging galaan. Pero yan po siguro mga 2 months old yung mga nandito. Yung mga 1 month old po pwede pa sila doon hanggang maibenta sila. Ayan. And then 2 months to 4 months, 6 months, up to 6 months kasi. Magbebenta na po tayo ng mga 4-6 months yan. Abangan nyo po yung ating mga Decal Brown Cross Rhode Island. Ayan mga kabukals. Ito, tatabigan lang po natin yan. Marami tayong sako. Sako-sako lang yan, oh. Sako-sako lang yan mga kabukals. And then pagbago yung sisiw. And then yung sisiw naman kasi ikinakarton ko pa yan up to 1 week. So pagka naka 1 week na yan, matibay na po yan kahit wala na pong sapin itong sahig. Kaya secured naman yan. Basta yung mga gilid lang ang may takip. Lahat yan gilid. Saka yung bubong, may takip din yan. Yung dito sa ibabaw, may takip. Yung ilalim lang po ang wala. Yung sahig ang wala. Basta naka 1 week na sa karton ha. Matibay na po yan pag naka 1 week na. So yung sisiw natin dyan, may lilipat na natin siguro mga 2 to 3 days from now. May lalagyan na natin dito. Ayusin na natin yan. Ayos mga kabukals. Yan mga kabukals. Voila. Kasya ako. Ayan, kasya ako mga kabukals. Kasi ito ganun din. Oh. Ayan. Ano to, lalagyan ko na lang ng lock to. Lock na lang ko lang nito. Hindi natin ng lock. At least secured na yung ating mga sisiw. Ayan. Ayan, maraming salamat po kay Sir Jimmy Oliveros at kay Sir Joseph Tapang. Sir Jimmy from California, USA. Sir Joseph from Japan. Ayan, sir, maraming salamat. Sila po yung bumili ng ating crossbreed Dong Tao Dumpu Giant Shamu. Ayan, 4-5 po ang isa. Nung isang manok 4-5. Ayan, maraming salamat. So ito, nakapagpagawa tayo ng kulungan dahil po sa pagkakabenta ng ating dalawang rooster. And ayan, full swing na tayo sa pagbibreed mga kabukals. Abangan nyo po. I-announce ko naman po yon. Hindi po muna ako tatanggap masyado ng reservation mga kabukals kasi naiipon na tatambak. Abangan nyo na lang po. I-announce ko naman po yan kung meron na po tayo mga available na pambenta. Decal Brown Cross Rhode Island. Meron din po tayong mga pure Kabir. Meron din po tayong mga pure Shamu. At crossbreed Dong Tao Shamu. Kasi hindi po tayo makapag-breed ng pure Dong Tao. Gawa ng rooster natin ay chope. Ayaw sumampa. Ayan mga kabukals. I-announce ko po ha. Wag po muna tayo magpa-reserve para hindi po maipon kasi mahirap din po pag naiipon. Ayan, so maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabukals at mga solid viewers. Maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po ni Sir Boy at Sir, thank you so much.
hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!